Ano kay Kimpi at kay Matet, kamusta naman yung love team nyo dito? Tanong ko nga kay EJ dito sa aming EP, anong apelido namin dito? Sabi ko, pwede bang De Leon na lang? Kasi parehas naman kami De Leon. O ano sabi? Parang ko, EJ, pwede bang De Leon? Ruth and Benji De Leon. Hindi, nandito. Pumali. O Kimpi. Hindi, okay naman. Kasi si Matet, first time ko na trabaho. And si Ian kasi barkada ko. So parang si Ian na naging babae. So mabilis kaming nag-gel. Tsaka makulit to eh. Makulit, hindi ang lahat. Di ba? Parang di naman makulit si Matet. Ano kami ganyan? Char. O Kims, you're welcome sa ABS. Salamat po. So, first time ever mo ba mag-ABS-CBN? No, before nag-classmates na ako before. Ah, okay. Kailan yun? Ano? That was 2002 to 2003. Sitcom yan, di ba? Sitcom. Pero before that, nagkaroon ako ng show dito, yung Mana Mana. Under Mr. M, kami nila Ogie, nila Jelly, Carmina. Pero sobrang tagal na yung mga early 90s yata. Then, after 16 years, ngayon po nakabalik dito sa PBS. Oh, anong feeling na after 16 years? Masaya, excited po, and medyo nininervous muna. Kasi hindi ko alam kung ano mangyayari kasi nanggaling tayo sa kabila. Biniro ko nga si Direk Rowell, sabi ko, may storycon po sa taas. Saan ka ba galing? Sabi ko sa GMA po. Pero biniro ko lang naman. Parang, yun lang. Kumbaga, it's good to be back and first time kong nakatrabaho lahat dito, excited. Tito Dante and Tita Pilar. So happy ka, Kims, na you're back into acting? Opo, very much. And medyo nangapa lang ako konti kasi matagal ako hindi talaga nag-serious drama. So, thankful ako kay Direk Laverne Reyes na ginaguide niya kami. Thank you. Malaso ang Boracay ko. Pinatatanong ni Noel kung nagpaalam ka daw ba na mag-guest ka sa Showtime dahil katapat ng Itbulaga kung saan nandun yung tatay mo? Well, at galing ka din doon? Oh yeah, I've been with Itbulaga for 14 years and then wala na ako sa kanila for 3 years. Si Tita Malu Chofagar, tinext niya ako about that. Sabi niya, kumbaga, since katapat ng Itbulaga na parang hindi pwede mag-guest nga dahil katapat ng Bulaga. Sabi niya, it's work ethics naman. Pero pinaglaban ko. Sabi ko, gusto ko mag-guest. Sabi ko, I'm just, kumbaga, being professional to my work. At the same time, lumipat na naman ako I'm not with them. So, gusto ko i-promote yung show. Hindi naman porket po nag-guest ako sa Showtime, kinakalaban ko sila. It's about the show promoting yung Nangumiti yung Langit. And wala naman pong, sabi ko kay Tita Malu, sana po walang personalan. Trabaho to eh. So, it's my choice and I have to move on. So, yun lang po. Ano ka ba rito? Ang lagot ka. Per show ba ang kontrata mo? Or may gagawin ka pa ba aside from this? Ano ba yung usapan nyo ng manager mo at ng ABS? In the forthcoming... Well, wala pa po. Pero syempre, looking forward for more projects po sa ABS. Parents nila at topic sa kanila sa Child Star about handling fame? Siguro, huwag tatanggalin yung pagiging bata nila. Kasi napapansin ko sa mga nagsistart ng maliliit pa, ang bilis nilang magsi-mature. Ang bilis nilang syempre kasi puro taping, puro trabaho. Ang laro, nawawala. Importante yan eh. Importante yan sa bata. So siguro yun. Yun. May sasabi. Ayun, yung pagiging bata nila, siguro i-preserve natin. Di ba? Wag sila mag-mature agad. Kumbaga, di ba? Kawawa naman. Yan. Thank you. Sa kabila, that was mga 2 years ago. And then, yun yung meant to be. So, hindi na siya nasundan. Then, naging busy lang din po ako sa business. So, yung most of my time doon po habang wala akong ginagawang project. So, yung oras doon ko muna po binigay. And then,
nung nag-post po ako sa Facebook ko, sabi ko, I miss working. Nag-comment po si Eric John Salud. Sabi niya, ano bang ginagawa mo yun? Sabi ko, walang project yan eh. So open ka ba if ever sa ABS? Sabi ko, okay naman. And then, after a week, I had a meeting with Star Music, kay Boss Roxy, Lipigan, and Eric John Salud. And then, after a few days, eto na nga, tinawag na sa akin na may bagong soap na daw po yung ABS. Then, parang sinasama po nila ako doon. So, very thankful po ako. Yun lang po.